Okay, maraming salamat po. It's 9:51 na po ng evening dito po sa Pilipinas. Sa ating mga kapatid na OFW sa ibang bansa na nanonood po dito sa Current PH TV at sa Agenda dito po sa YouTube. Maraming salamat po. Okay, ako po naman si Ricky Rivera at kaya ho kayo ako nagkaroon ng pagkakataon ngayon na magkaroon ng recording sapagkat ako po ay medyo na-disturb, no? Dito sa pahayag ng ating Vice Presidente Sara Duterte na nakakahiya daw na 43 lang ang nakita ng International Criminal Court na extrajudicial killing na naganap nung panahon ng kanyang ah, ama si PRRD, no, noong 2016 up to 2018. No, matatandaan niyo po na ang ating dating pangulo ay nasa International Criminal Court na at sang-ayon pa rin kay Vice President Sara Duterte, siya po ay wala na ho sa hospital wing. Kundi nandun na doon sa kanyang detention room, no? Doon ho sa labas ng sa loob ng kulungan. No? Ano yung sinasabi ko ngayon na medyo kailangan ko mag-comment agad-agad? Ito po, panoorin po ninyo ito. Share screen ko lang. Ito. Next na masa-serve ng warrant. Hindi pa kami nagkausap ni Senator Bato de la Rosa. Mag-ingat siya. On the list of alleged suspects or yung next na masa-serve ng warrant. Nagkausap na rin po ba kayo ni Senator Ronald Bato de la Rosa because he is also among the list of alleged suspects or yung next na masa-serve ng warrant? Hindi pa kami nagkausap ni Senator Bato de la Rosa. Mag-ingat siya at lahat ng mga nandoon na mga complaints ng mga former police, PNP personnel, officers, mag-ingat sila dahil kung meron mang sinasabi na merong warrant, ay malamang merong warrant yan dahil nakita natin na meron ngang warrant of arrest dito kay Pangulong Duterte. Ang sa akin lang din, no, na observation ba, noong nakaupo ako doon sa gallery ng ICC at nakikinig sa initial appearance ni Pangulong Duterte, a total of 43 cases. Nasaan na ang libo-libo na mga kaso na sinasabi ng ating mga complainants na crimes against humanity. 43 murder cases. Hindi ko dinidiscount yung 43 na sinasabi nila allegedly na namatay ha. Pero crimes against humanity is a serious accusation na lagi nilang paulit-ulit na sinasabi 6,000, 9,000, 10,000, 40,000, 50,000 ang mga namatay. And they cannot even come up with 100 names ng mga namatay ng supposed war on drugs, which amounts to crimes against humanity. Nagiging, alam mo, nahihiya ako as a Filipino citizen ngayon eh. Nagiging, katatawanan tayo ng buong mundo na merong isang bansa na binibigay ang kanyang citizen sa isang foreign jurisdiction, foreign organization. Hindi ginagawa yan ng mga bansa. In fact, tayo nga sa loob ng Pilipinas, every time may OFW na convicted abroad, ginagawa natin ng paraan na magkaroon siya ng pardon para maibalik siya sa Pilipinas. Ito sa atin ngayon. Okay. So, nakita niyo po mga kababayan, ano?
Ito pong, sinabi ng ating kagalang-galang na Vice Presidente, 'no. Yung una ho niya, bale ang context ho niyan, nagkaroon ho ng video conferencing interview na sinet ng PR group ng ating Vice Presidente sa mga journalista po ng mga Pilipino, 'no. Una niyang ni-reaction yung, impending na red notice na i-issue ng Interpol laban ho dito kay Senador Bato de la Rosa, yung kauna-unahang Chief PNP ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung panahon na sinasabi ng ICC na nagkaroon ng malawakan na pagpatay extrajudicially dito sa Pilipinas. Ibig sabihin from 2016 up to 2018. Pero hindi po yan ang reaction ko. Ang reaction ko ay ito pong sinabi ho ng ating kagalang-galang na Vice Presidente na medyo parang disturbing. Sabi niya, nandun na ho daw siya sa gallery nung unang binasahan nga at unang nag-assume ng formal jurisdiction ng ICC kay yung sa kanyang ama ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Na nandun siya sa gallery at nahiya siya, no? Kahiya-hiya daw, laughing stock daw tayo ng buong mundo dahil ah, inakusahan lang pala yung ama niya ng 43 murder cases. 43. Para sa Vice Presidente, parang, teka muna, hindi, sabi pa nga niya daw, di ba, nakita ninyo, na hindi man daw umabot sa 100 yung namatay. Vice Presidente, medyo, ewan ko, sa totoo lang anong gusto mo? Anong gusto mo? Ewan, hindi ko talaga. At pinaniniwala ho tayo na ang crimes against humanity daw ay nakabase kung sa kanyang pananaw, nakabase yun sa dami ng pinatay. Okay, siguro basa-basahin nun ng ating Vice Presidente kung ano yung crimes against humanity. Ang crimes against humanity, ito po ay nagpaparusa dun sa mga state agents at sa mga state heads, no? Sa isang sistematiko, widespread na attack sa kanyang mamamayan. Yun po yung pinarurusahan ng batas. Whether isa, dalawa, tatlo, apat, lima, o maski dalawa lang yan o tatlo, kapag ka may sistematiko, planado, no, na pag-atake ng gobyerno sa mamamayan niya, ito po ay considered na ng ICC na paglabag o krimen laban sa sanlibutan. Kaya hindi ko yan nakabase sa numero na kinakailangan kailangan pumatay tayo ng less than 10 kasi hindi magka-qualify yan na crimes against humanity, no? Dapat hindi libo-libo yung patayin mo. Patay ka na ng mga 100. Pwede na yan, no? Hindi ho ganoon daw, Vice Presidente. Sensya na ho kayo mali ho yung inyong pagkakaintindi diyan ho sa crimes against humanity. Again, ang pinarurusahan po ay yung mga state heads at state agents. Bakit? Dahil ginamit nila yung state resources para patayin, rapin, o kasama actually dyan yung rape or deportation, no? Nagkaroon ng massive deportation ng mga katulad ng nangyari sa Rohingya at iba pang mga bansa sa East Europe, no? Nagkaroon ng massive jailing halimbawa ng mga mamamayan. Pasok na ho yan dun sa crimes against humanity. Vice Presidente, mas nakakahiya po na parang tinuturing ninyo na 43 cases lang yun Parang baliwala. Sasabi niya, hindi naman daw niya binabaliwala. Pero may caveat siya no? Parang pinupupo niya na 43 lang yung natagpuan. Ito ang accurate dyan. 43 lang po yung nakuha nilang may sapat na ebidensya. At patuloy po malamang
yung iimbestiga ng ICC diyan. Okay? So, hindi po yan. Pero sa ngayon, dahil nakahuli na nga ho si Duterte, yan po yung ikinakaso sa kanya. 43 na pagpatay. Wag una natin baliwalain sapagkat ang isang buhay po ay napakahalaga, no? Ginagamit natin ngayon, Vice Presidente, yung human rights, no? Talagang pinupukpok natin yung media, etc. Nagalangin ang karapatan ng ating kagalang-galang na dating Pangulo. Ah, sa totoo lang ho, dapat maging consistent tayo. Dapat ho nga yan, magpakita tayo ng remorse, no? Vice Presidente, magpakita ka naman ng remorse. 43 ho lang yung namatay. At hindi lang ho 43 yun. No, i-times 5 niyo ho yan. Sapagkat may mga pamilya yan, may mga kaibigan na hanggang ngayon ay nagdudusa. No? Masakit sa kanilang loob yung nangyari sa kanilang mga kaanak. Kahit kung sabihin natin drug pusher yan. No? Ako, sa totoo lang, pabor ako doon kung nalaban eh. Di ba? Pero, mga tao ho yan, may mga karapatan din. At wag natin baliwain na yun, 43. So, ang tanong ko sa Vice Presidente, anong threshold mo para ma-qualify as crimes against humanity ginawa ng ama mo o allegedly ginawa ng ama mo? Kasi hindi pa naman napapatunayan. No? So, ingat-ingat lang ho tayo sa pagsasalita sapagkat medyo hindi maganda eh. Hindi ho talaga maganda itong sinabi ng ating Vice Presidente. Bukas po ang Current PH TV para naman sa kasagutan ng kampo ng ating Vice Presidente.